Bilang Christians, tayong mga miyembro ng army o hukbo ng Diyos. At sa totoo lang, araw-araw tayo nasa spiritual na labanan. Praise God at tayo binigyan niya ng full armor na kakailanganin natin hindi lamang para makasurvive, kundi para magtagumpay. Isa po sa mga strategies ni Satan ay magpadala ng mga spies o mga undercover agents. Ang spy ay nagpapanggap na kakampi mo, ngunit ang totoo ay kaaway mo. At patuloy na sinusubukang wasakin ka at ang iyong mga tunay na kakampi. Mas mataas sa leadership ang isang spy, mas lalo siyang nagiging effective. Sa Bible, ang tinutukoy po ng mga spies ay mga huwad na propeta at mga huwad na guro. Now, para araw-araw nating masunod ang kalooban ng Diyos, hindi lang natin kailangan makilala ang mga espiyang ito, ang kanilang masasamang balak at gawa, kundi kailangan patuloy nating harapin at labanan ang mga ito. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay pananatili sa digmaang espiritual. Basahin po natin ang nakasulat sa ikalawang Pedro, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 3. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna nyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Sa verse 2, at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So ayon po kay Apostol Pedro, narito ang ilang job descriptions ng mga espiya ni Satanas. Ang una, gumawa ng mapanirang pagkakabahagi. Ang pagkakabahagi pong ito ay makakapasok ng palihim at walang makakapansin. Ang layunin po nito ay pag-away-away ng mga mananampalataya. Kung magagawa ni Satanas na paglaban-labanin ang hukbo ng Diyos, then mas magiging madali para sa kanya na magtagumpay sa battle. But of course, God wins the war. Ngunit ang daily battles na ikinabibigo ng marami sa atin araw-araw ay kasalanan natin, hindi po kasalanan ng Diyos. Ang ikalawa, pabulaanan ang salita ng Diyos. Unawain po natin na ang mga huwad na guro at mga huwad na propeta ay gagamit ng mga bahagi ng banal na kasulatan, ngunit sapat lamang para makumbinsi tayo na sila'y totoo dahil sila'y gumagamit ng salita ng Diyos. Kaya, kailangan po nating patuloy na magbasa, patuloy na mag-aral, at patuloy na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi kung wala tayong alam sa Bible o kakaunti ang alam natin sa Bible, paano po natin malalaman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi totoo? Hindi dahil magandang pakinggan ang turo ay totoo na ito. Kaya nakasulat po sa Bible na mag-aral po tayo. Basahin po natin na nakasulat sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 sa New King o sa King James Version. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Anumang oras na makarinig ka ng turo na mukhang hindi tama, humingi ka agad ng gabay sa Holy Spirit. Pag-aralan mong salita, tapos tanungin mo ang iyong sarili, paniniwalaan ko ba ang narinig ko dahil nakumbinsi ako ng nagturo? O naniniwala ba ko dahil sa ito ang sinabi sa akin ng Holy Spirit? Ikatlo, manlinlang para sa pansariling pakinabang. Yan ang isa sa mga job description ng isang spy. Ang mga taong ito ay napakamakasarili at naghahangad ng personal na kayamanan, katanyagan, kapangyarihan at iba pa. Ang malala, kadalasan ng mga espiyang ito ay very charismatic speakers at very convincing. Ano pa nga ba't marami silang malilinlang at mapapaniwala. Ngayon, basahin natin ang nakasulat sa ikalawang Pedro, kabanatang 2, mga talatang 3 hanggang 6, pagkatapos ay yung siyam. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y tinapon sa impyerno kung saan sila'y ginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Dahil sa kasalanan ng tao, noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sa verse 6, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. At sa verse 9, kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan.
Let's go to point number 2, ang paghatol at pagwasak sa mga espiya. Sa mga verses po na ito, ipinapaalala sa atin ni Pedro kung paano hinatulan ang kaaway simulat sa pool. Una, itinapon ng Diyos sa impyerno at iginapo sa kadiliman ang mga anghel na nagkasala. Naghangad si Lucifer na alisin sa trono ang Diyos at palitan niya ang Diyos. Nakumbinsi niya ang 1/3 of the angels sa langit na kumampi sa kanya. Of course, hindi sila nagtagumpay. Sa makatwid, siya at ang 1/3 of the angels na sumama sa kanya ay pinalayas po sa langit. Si Lucifer ay naging si Satanas, ang Diablo. Ang ilan sa mga fallen angels ay tinatawag nating mga demonyo ay nakakulong at nakakadena sa Tartarus o sa Tartarus. Bagamat sila ay nakakulong, napakarami pa ring demonyo ang bisin-bisin gumagala sa lupa at naghahasik ng kasamaan sa pangunguna po ni Satanas. Ikalawa, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Ang halimbawa pong ito ay nangyari noong panahon ni Noe. Sa loob ng 120 years na ginawa ni Noe ang arko, patuloy niyang winawarningan ng tao sa kung ano ang mangyayari. Ngunit hindi sila nakinig kay Noe. Hindi sila naniwala na sila'y mamamatay. Sinasabi rin po sa Bible na pagbabalik ni Jesus, marami sa mga tao ang magkakaroon ng attitude na katulad ng panahon ni Noe. Ikatlo, winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Hiniling ni Abraham sa Diyos na patawarin ang Sodom at Gomorrah kung mayroong 10 matuwid na matatagpuan doon. Ngunit sa kasawiang palad, wala kahit 10 nakita. Kaya dahil ng kanilang kasamaan, winasak ng Diyos sa pamamagitan ng apoy ang Sodom at Gomorrah. Sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 9, sinasabi po ni Pedro ang katotohanan na ang mga masasama ay pinarusahan at winasak ng Diyos. At ito rin ang mangyayari sa mga huwad na propeta at mga huwad na guro. Ito'y nangyari hindi lamang noong nakaraan, kundi mangyayari maging ngayon at sa hinaharap. Basahin po natin ang nakasulat sa ikalawang Pedro chapter 2 verses 5 to 9. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, tinunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang niligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid, na lubang na bagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila ay hatulan. Let's go to point number 3, nabigo ang mga espiya na talunin ang mga lingkod ng Diyos. Alam po natin na lahat ng tao ay namatay sa baha dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngunit si Noe ay naging tapat sa paggawa ng arko tulad ng iniutos sa kanila ng Diyos. Kaya si Noe at ang kanyang buong pamilya lamang ang naligtas. Bagamat tila nagwawagi ang kaaway sa ginagawa niya sa mundo, sa ating bayan, sa ating tahanan, sa mga workplaces, sa mga eskwelahan at sa mga churches, kailangan nating manatiling tapat sa Diyos at sa kanyang salita. Huwag po sana nating kalimutan na sa huli, tayo pa rin ang magtatagumpay. Nakita rin natin kung paano winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah dahil walang nakita ron kahit 10 matuwid. Ngunit si Lot, ang kanyang 2 anak na babae, ay naligtas. Si Lot ay maraming nagawang pagkakasala katulad natin, ngunit habang ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay tago sa buto, ika nga ang kasalanan, at tumangging kilalanin ang banal na at makatwirang Diyos, na-realize po ni Lot na talagang wawasakin ng Diyos ang 2 bayan. At ang tanging paraan para sila ay maligtas ay lisanin ng lugar kung saan sila ay naging comfortable. Kapatid kaibigan, huwag tayong maging masyadong comfortable sa mundong ito na ating ginagalawan na hindi na natin ma-discern kung ano ang tama at kung ano ang mali. Nakakalungkot isipin na maraming Christians ang matatawag na chameleon Christians dahil magaling silang mag-blend sa mga hindi mananampalatayang nakapaligid sa kanila. Tandaan po natin na tayo iniligtas ng Diyos sa eternal judgment ng impyerno sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at pinagkalooban ng gift of eternal life sa langit. Bilang pangwakas, mga kapatid, mag-iingat po tayo sa mga huwad na mga propeta at mga huwad na mga guro, mga espiya ni Satanas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all. In Jesus' name, Amen.